Mga idolo, imagine natin, 3-1 ang lamang mo sa NBA Finals. Isang panalo na lang. Ikaw at ang Warriors magiging back-to-back champions. Pero biglang nag-collapse ang lahat. At ang mas masakit, hanggang ngayon, hindi pa rin pala nakakalaya si Stephen Curry sa multo ng 2016 Finals. Dahil kung hindi natalo ang Warriors noon, baka hindi lang 4 ang rings ni Curry ngayon. 5 na sana. At ngayon, habang papalapit si LeBron sa kanyang 5th championship, mukhang bumabalik na naman ang isang masakit na serye kay Stephen Curry. Kung nanalo lang sana kami noong 2016. What I say about that 3-1 situation is I've never seen two guys play at that level for three straight games. It was the games. craziest thing I've ever seen. Like Bron and Kyrie were just on. Like we play well. They just play better. Hello guys, welcome. Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Isa ito sa mga NBA stories na kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala sa isip ng isang superstar na si Stephen Curry, the greatest shooters many fans have ever seen, a 4-time NBA champion, 2-time MVP, at isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagbago ang NBA dahil sa 3-point revolution. Pero may isang championship na hanggang ngayon ay parang may unfinished business sa kanyang karir. At iyon ay ang 2016 NBA Finals. Hindi dahil kulang sa achievements si Steph, hindi dahil wala siyang championship, kundi dahil sobrang lapit na nilang makuha iyon. 3-1 ang Warriors noon at ang kalaban, ang Cleveland Cavaliers ni LeBron James. Balikan natin ang 2016 Western Conference Champions at ang Golden State Warriors matapos ang historic 73-9 regular season record. 73 wins mga idolo. Noon, parang unstoppable ang Warriors. Pagdating sa finals, nakakuha sila ng 3-1 lead laban sa Cavaliers. At sa isip ng marami, tapos na, championship na, back-to-back. At magiging isa sa pinakadominanting championship run sa NBA history. Pero hindi pumayag si LeBron. Game 5, Cavaliers win. Game 6, Cavaliers win. At sa Game 7, sa Oracle Arena mismo, naganap ang isa sa pinakasikat na sequence sa NBA history. The Block. LeBron James chased down Andre Iguodala. At pagkatapos noon, nagkaroon ng iconic 3-pointer si Kyrie Irving laban kay Stephen Curry. At doon tuloy nagbago ang history. Cleveland became the first team to overcome a 3-1 deficit in the NBA Finals. At si LeBron, nakuha niya ang unang championship ng Cleveland sa major professional sports sa loob ng 52 years. Pero para sa Warriors, isa iyon sa pinakamapait na pagkatalo nila. Kamakailan, muling napag-usapan ni Curry ang 2016 Finals at inamin niyang may disappointment pa rin siyang nararamdaman kapag naaalala niya ang seryeng iyon. At naiintindihan naman natin kung bakit. Dahil hindi ordinaryong team ang Warriors noon. 73-9 mga idolo. Best regular season record in NBA history at that time. May Curry, may Klay Thompson, may Draymond Green at nasa kamay nila ang 3-1 lead. Isang panalo na lang pero nawala pa. At dito pumapasok ang pinakamalaking what if sa karir ni Stephen Curry. What if they close Game 5? What if hindi na-suspend si Draymond Green? What if hindi nagkaroon ng suspension? What if hindi naging unstoppable si LeBron sa final 3 games? At higit sa lahat, what if nanalo ang Warriors sa Game 7? Ito ang crazy part mga idolo. Kung nanalo ang Warriors noong 2016, magiging back-to-back champions sila. At hindi lang iyon. Posibleng magkaroon ng ibang trajectory ang buong Warriors dynasty. Curry would have had 2015 championship, 2016 championship, 2017 championship, 2018 championship, at 2022 championship. 5 rings. At hindi lang si Curry. Posible rin na 5 ang championship ni na Klay Thompson at Draymond Green. Imagine that. Ang Warriors core na nag-revolutionize sa NBA. 5-time champions. At ang legacy debate ni Curry, mas lalong lalakas. Pero hindi nangyari. At iyon ang dahilan kung bakit napakahirap bitawan ang 2016 Finals. Ngayon, fast forward tayo, 2026 na. Si LeBron James ay nasa ibang chapter na ng kanyang karir. Pero isa pa rin ang kanyang hinahabol, ring number 5. At dito nagiging interesting ang story. Dahil si Stephen Curry ay may 4 na rings, si LeBron 4 din. So technically tied sila. Pero kapag nauna si LeBron makakuha ng 5th championship,
magiging 5-4 ang championship count. At hindi imposible iyon, lalo na ngayon na nasa Philadelphia 76ers si LeBron at kasama niya ang isang roster na may serious championship ambitions. At dito pumapasok si Tyrese Maxey. Dahil alam naman natin ang problema kapag pinagsama mo ang maraming superstar. Hindi lang talent ang kailangan mong i-manage ang egos. Kailangan may sacrifice, kailangan may mga player na willing magsabi na, okay lang, hindi ako ang bida ngayon, ang importante, manalo tayo. At iyon mismo ang attitude na ipinapakita ni Maxey sa isang team na may LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid at Maxey mismo. Napakaraming players na may sariling scoring ability at sariling identity. Pero kung talagang willing silang mag-adjust para sa isa't isa, that could be dangerous. Dahil sa basketball, hindi naman palaging pinakamalaking pangalan ng nananalo. Minsan, ang nananalo ay ang team na may pinakamagaling mag-sacrifice. Isipin mo, may LeBron James, may Joel Embiid, may Jaylen Brown, may Tyrese Maxey at may BJ Edgecombe. That's a lot of talent. At ang pinaka-interesting, hindi na kailangan si LeBron ang gumawa ng lahat. Hindi na kailangan niyang umiskor ng 35 points bawat game. Pwede siyang maging playmaker, leader, secondary scorer at closer kapag kailangan. May Embiid para sa inside game. May Maxey para sa speed at scoring. May Jaylen Brown para sa two-way impact. At may ibang young talent na pwedeng gumawa ng dirty work. Kung magkakasundo ang lahat, malaking problema iyon para sa buong Eastern Conference. Pero syempre, hindi porket loaded ang roster, automatic championship na. Dahil ang championship basketball ay hindi lang tungkol sa talent, pressure, chemistry, injuries, roles, minutes at higit sa lahat, ego. Dahil kapag superstar ang bawat player, sino ang huling hahawak ng bola? Sino ang magiging number 1 option? Sino ang tatanggap ng criticism kapag natalo? At sino ang willing mag-sacrifice ng shots? Kaya malaking bagay ang sinasabi ni Maxey tungkol sa willingness nilang isantabi ang pride. Kung totoong maipapatupad nila iyon sa actual season, then Philadelphia could become one of the most dangerous team in the league. Kaya mas interesting ang situation ngayon. Habang sinusubukan ni LeBron na makuha ang kanyang 5th ring, si Curry naman ay nakaupo sa 4 at alam niya kung gaano kasakit ang isang championship na muntik na nilang makuha. 2016, 3-1, Game 7, The Block, Kyrie shots, at pagkatapos, LeBron's 4th quarter comeback. Kung nanalo lang ang Warriors noon, baka ibang-iba ang championship conversation ngayon. Baka si Curry ay naka 5-time champion na, baka 5 rin sina Clay at Draymond. At baka hindi ganito kalaki ang pressure kay Steph ngayon. Dahil hindi na niya kailangan habulin ng 5th ring, meron na sana siya. At ngayon, ito ang exciting na parte. Parehong may 4, parehong legends, parehong may incredible resume. Pero isa lang ang maaaring mauna o umabot sa 5. At kung si LeBron ang maunang makuha iyon, hindi ibig sabihin nun na mas magaling na agad siya kaysa kay Curry. Pero sa championship count, LeBron would have the edge. At para kay Steph, posible na masakit iyon. Dahil sa isip niya, may isang championship na parang dapat nasa kamay niya na. 2016, the championship that got away. At baka iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kapag napag-uusapan ng seryeng iyon, hindi pa rin basta-basta nawawala ang disappointment. Kaya mga idolo, isang tanong lang. Kung sakaling mauna si LeBron James na makuha ang 5th ring, mas magiging masakit ba iyon para kay Curry? Dahil pareho silang 4-time champions ngayon. At isa pa, kung talagang willing sina LeBron, Embiid, Jaylen Brown, Maxey at buong Philadelphia team na isang tabi ang kanilang egos para sa isang goal, posible bang next season na talaga natin makita ang LeBron James na may 5th championship ring? I-comment ninyo ang opinion nyo dahil gusto ko malaman kung sino ang tingin nyong unang makaka-5 rings, Steph Curry o LeBron James. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga latest NBA stories, debates at kontrobersiya. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.